Isang matagumpay na pagpapala po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kaguro, mga mag-aaral at mga magulang. Muli po, ako ang inyong gurong makakasama dito sa ating video lesson na ito. Simply Marbs, Maestro Olaso. Okay po, sama-sama po tayong matuto. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko po. Utang na loob ko po sa inyo kung bakit ganito po karami ang mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. So keep on subscribing po. Yung hindi pa nakaka-subscribe, pwede natin i-share ito, yung aking account na ito. Sigurado po ay ibibigay ko po lahat ng mga lessons, especially po sa Mathematics 5, para po makatulong, tamang-tama po, saktong-sakto po sa ating pinag-aaralan ngayon. Ang ating distant learning po, isang malaking tulong po ang mga video lessons ko para mas lalo pong mapanood, ulit-ulitin po ng ating mag-aaral. Lalong-lalo na po sa ating Mathematics 5 na medyo mahirap po yung ating mga lessons. So muli, hindi ko na patatagalin, simulan na natin ang ating aralin. Ako ang inyong Maestro Olaso. Tara na, matuto! Ayan, muli ako po ang inyong guro, Marvin L. Olaso po, isang guro sa ikalimang baitang sa Mathematics 5. Ang aking YouTube channel, Simply Marbs Maestro Olaso. Paki-subscribe po ako kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Hit the bell button lamang po. All po ang inyong pindutin para po ma-update po kayo sa mga bago kong video lessons, especially in Mathematics 5. Po, tayo po ay nasa week 3 ng ating most essential learning competencies po. So ano po ba ang tungkol dito? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, originally po ang ating lesson sa week 3 ay tinatawag pong PEMDAS. Nang ibig sabihin po ay parenthesis, exponent, multiplication, or division. Tatandaan po natin yan. Addition or subtraction. Bakit or? Mamaya malalaman po natin. Sometimes po, tinatawag itong GEMDAS, which stands for grouping, exponent, multiplication, or division, addition, or subtraction. Kalimitan din po, ito po ay tinatawag na BODMAS, na ang ibig sabihin ay brackets, orders or powers, division or multiplication, addition or subtraction. Yung tatlong acronym na yun po, lahat po yun ay may kinalaman sa tinatawag nating order of operations. Okay? So, example po tayo sa tinatawag nating PEMDAS, GEMDAS, or BODMAS. Ito po yung rule. Ibig sabihin po, yung step 1 natin, nakalagay po dyan, parenthesis first. Hindi lamang parenthesis ang ating ginagamit. Sometimes po, mayroon tayong brackets, kaya tinawag na BODMAS. Brackets, or braces po, or parenthesis po, ibig sabihin yung nasa grupo, nasa loob ng panaklong. Kung ano po yung nasa loob ng parenthesis, yun po ang uunahin natin. Whether it's multiplication, it's division, addition, or subtraction, disregarded po doon. Basta kung nasa loob siya ng parenthesis, yun po ang uunahin natin. Then, step number 2, exponent po. Doon tayo sa expression na may exponent or powers. Then, step number 3, ayan po, multiplication or division. Hindi ibig sabihin, nasa acronym natin ay M, lagi po natin uunahin ang multiplication. Depende po yun. Susundin po natin yung tinatawag na left to right rule. Magsisimula sa kaliwa, papuntang kanan. Kung anong operation ang nauna, pag pinagsama yung multiplication division, yun po unahin natin. Kung nauna yung division, yun ang unahin natin. Kung nauna yung multiplication, ganun din, vice versa. And for the last step, ang lagi pong nahuling operation natin ay ang addition or subtraction. Again, hindi ibig sabihin laging addition. Depende sa tinatawag nating left to right rule, kung alin ang mas nauna sa dalawang operations. Para maintindihan, this is an example for this PEMDAS. Okay? For example, we have 5 times 3 squared. So, since step 1, wala tayong parenthesis, so uunahin natin, skip na natin yon. Step 2, uunahin natin yung exponent or powers. Kung makikita ninyo, yan po yung tinatawag nating exponent form. So, ang ibig sabihin ng 3 squared is equal to 3 times
3 kasi po ang exponent ang nagsasabi kung ilang beses mo imu-multiply ang base. Ang base po natin yung 3. Okay po? So, dalawang beses daw. So, 3 times 3. Therefore, yun po ang unahin natin kasi yun po yung ating rule. Ang ibig sabihin, 3 squared is equal to 9 kasi 3 times 3 equals 9. Then, multiply now. Step number 3, multiplication na tayo. So, our final answer dyan ay 45. So, 5 times 3 squared is equal to 45. Okay? Since ang grade 5 natin ay ito po yung ating milks, so ito po ang susundin natin. So, ano ba ang ating objective? Perform a series of more than two operations on whole numbers applying parentheses, multiplication, division, addition, subtraction, or PMDAS, or tinatawag ding grouping, multiplication, division, addition, subtraction, or GMDAS. So, yun po ang ating susundin. So, tanggalin muna natin yung letter E. Pero, kahit paano ay may idea na kayo. So, focus lang tayo dito sa PMDAS. It's based from our most essential learning competencies po in Mathematics 5. So, simulan na natin. So, focus lang tayo sa PMDAS or GMDAS. Yung parenthesis po ay tinatawag nating grouping kasi sila yung nasa grupo. Nakahiwalay po sila. Binigyan sila ng panaklong o parenthesis or brackets or braces po. Then, after parenthesis, we have multiplication or division, addition, or subtraction. So, para mas lalong maliwanagan po ang ating mga mag-aral, so let's follow the rule in PEMDAS. Step 1, let us always start with the expression in the parenthesis, yung nasa loob ng parenthesis or braces or brackets. Pagtapos na natin sagutin yon, step number 2, we have to follow the order left to right, multiplication or division. And step number 3, follow now the last operations, addition or subtraction. So, meron lamang tayong tatlong steps. So, para mas lalong maintindihan, let's have the first example. Example number 1, 4 times the group of 5 plus 3. Okay, ano ang uunahin natin? Yes, let's follow the step 1, parenthesis first. Kasi siya po ang uunahin natin. Kahit addition pa rin po yan, dahil meron siyang parenthesis, siya ang lagi nating uunahin. Disregard po natin kung anong operation. Kung siya ay nasa loob ng parenthesis, siya lagi ang uunahin nating sagutin. So, 5 plus 3 equals 8. Saka natin i-multiply sa 4. So, therefore, ang sagot natin dyan ay 32. Okay po? So, ibig sabihin, 4 times the group of 5 plus 3 equals 32. Did you get it? Hopefully. Let's proceed to example number 2. What if we have this? 30 divided by 5 times 2. Do we have parentheses there? So, wala tayong parentheses. So, skip natin yung step number 1. So, let's proceed to step number 2, multiplication or division. So, sa ating example, wala tayong, ano ang ginamit lang? So, we have division and multiplication. So, following the left to right rule. So, anong ating uunahin? Okay. So, siyempre, kung ano ang nauna sa left, yun ang ating uunahin. So, since ang nauna sa kanilang dalawa ay division, division po ang ating gagawin, hindi po multiplication. Commonly mistake, no? Huwag natin laging susundin porket ang ating acronym ay MD, laging M. Katulad nito, nauna si division, therefore, we should divide first before multiply. Okay? So, 30 divided by 5 equals 6. That's why, second step natin yung multiplication, our final answer is 12. Okay? So, did you get it na? So, 30 divided by 5 equals 6 times 2 equals 12. So, that is our final answer. Example number 3. We have now 4 operations, no? 9 minus 3 plus 6 divided by 2 times 3. So, do we have parentheses? No. So, let's skip number 1. Let's proceed to number 2, multiplication or division. So, tingnan nyo, alin ang mas nauna? Sa left, papunta sa right.
Is it division or multiplication? Yes, we will start with division kasi siya ang mas nauna. Kopyahin muna natin yung 9 minus 3 plus ano ba ang sagot sa ating 6 divided by 2 equals 3, then copy times 3. Okay, so tatlong operations na lang po ang natitira. Anong susunod kaya? Yes, susundin na natin. Ang next is multiplication. Kopyahin muna ulit ang 9 minus 3 plus, tapos yung sagot natin sa 3 times 3 equals 9. So, dalawang operations na lang. So, let's proceed to step number 3, addition or subtraction. So, anong mas nauna sa left? It is ayan, subtraction. So, yun ang uunahin natin. So, 9 minus 3 equals 6 plus 9 now. So, isa na lang ang operation natin. So, we have the final answer of 15. Okay? Sana nasundan nyo ha. So, balik-balikan nyo na lang po itong video natin. Replay para masundan. So, let's proceed to example number 4. Ayan. So 36 divided by 4 plus 4 times 4 minus 2. So, meron ba tayong step number 1? Yes, siya ang laging uunahin natin kasi siya ay may parenthesis. Now, what is 4 minus 2? So, kopyahin muna natin yung given 36 divided by 4 plus 4 times siya naging 2. Okay, next step. Anong susundin? Yes, kasi mas nauna yung division kaysa kay multiplication. Ulit, left to right rule. So, susundin natin, 36 divided by 4. Ang sagot dyan ay 9. Copy plus, copy 4, copy times 2. So, dalawang operations na lang. Alin ang mas uunahin natin? Addition or multiplication? Diba? Doon sa ating step, balikan natin, mas nauna ang multiplication kaysa kay addition. So, therefore, we will multiply it first. 4 times 2 equals 8. Saka mo i-add. So, 9 plus 8, we have 17. So, our answer in example number 4 is 17. Okay? So, follow the rule ha. Parenthesis muna. Tapos, titingnan ulit kung ano ang mas nauna sa left to right, kung multiplication or division. Tapos, pag nasagot na yung multiplication or division, punta ka na ngayon sa addition or subtractions. I hope naiintindihan po ninyong lahat. Okay? So, let's try ourselves. Let's check ourselves kung ano ba ay natutunan ba natin. Let's apply and say, mas try nga. Okay. So, simplify using the PEMDAS rule. Okay? So, try nyo lang ha. So, let's try this one. 4 times 3 plus the group of 50 divided by 2. So, i-pause nyo muna itong video ko kung gusto nyo munang kunin ang sagot. Sige, pause it now. Ayan. Ibig sabihin yan, kung pinilay nyo na ito, ibig sabihin may sagot na kayo. Kung wala pa, i-pause nyo muna, huwag nyo munang i-play. So, ayan. Kung piniplay nyo na ito, ibig sabihin, you have your answer. So, let's check, ha? I-check natin yung sagot ninyo, ha? Huwag gagamit ng calculator. So, para masanay kayo. So, let's follow the rule. Ano ba ang ating unang gagawin? Yes! So, ang ating unang gagawin ay kukunin natin yung nasa parenthesis. Di ba? Copy muna si 4, copy times, copy 3, copy plus, then bakit 25? Kasi inuna natin sagutin yung 50 divided by 2 equals 25. So, dalawang operations na lang. Is it multiplication or let us use the addition or let us follow the addition? So, since dalawa na lang, alin dapat ang unahin natin? Yes. Let us answer first. 4 times 3 equals 12. Saka natin i-add. 12 plus 25, it's equal to 37. Tama ka ba? Palakpakan mo ang sarili mo. Okay? So let's go to the next one. Sige. Simplify using the PEMDAS rule. Sige, kopyahin mo muna. Tapos sagutan mo, i-pause mo muna ang aking video. Pause it now.
Ayan, ibig sabihin kung tapos ka na, i-play mo na again. So, ibig sabihin 'pag pini-play mo na ito, you are done. So, let's check your answer. Ano ang uunahin mo? Ayan. So, copy mo muna si 6 times 3 plus, so itong 20 galing dito yan sa parenthesis. 40 divided by 2 equals 20. Copy minus 6. Ayan. So, inuna natin yung 40 divided by 2, kaya siya naging 20. What's next? Ayan, very good. Susunod nating sasagutin ay ang 6 times 3 equals 18 plus 20 minus 6. So, dalawa na lang. Okay, since ang natitira na lang natin ay addition and subtraction, wala nang multiplication division, so let's follow now the left to right rule. So, unahin natin, syempre, yung 18 plus 20 equals 38 minus 6 equals 32. So our final answer is 32. You got it? Congratulations! Palakpakan mo ang iyong sarili. Okay. So let's proceed to next. Number 3. Simplify again using the PM-DAS rule. Ayan, tingnan mo nga. Ano kaya ang unahin mo? I-pause mo muna ang video ko bago mo i-play kasi sagutin nyo muna. Pause it now. Alright. So, ibig sabihin, pag piniplay mo na ito ulit, ibig sabihin, you have your answer. Okay, let's check ha. Alin kaya ang mouse na una? Very good. So, unahin natin ang nasa loob ng parenthesis. 36 minus 6 equals 30 times 2 plus 7. Copy lang muna. Then, dalawa na lang ang operation natin. Is it multiplication or addition? Yes. Let us answer first. 30 times 2 equals 60 plus 7. So we have the final answer of 67. Did you get the correct answer? Congratulations! Palakpakan ang sarili. Ibig sabihin, naintindihan mo na yung ating order of the operation using the PM-DAS rule. Okay. So, kung hindi pa, i-replay mo ulit ang video na ito. Okay? So, I think, try pa natin, palalimin pa natin. I think it's mathematics time! Check yourself. Pwede kayong kumuha ng papel. Pwede nyo ilagay sa notebook ninyo para ma-check nyo at mamaya i-check natin kung tama ba ang iyong mga naging sagot. So, I have here 5 numbers. Simplify the following using the PM-DAS rule. So, bahala po kayo kung gusto nyo ipakita ang solution ninyo. So, ayan, 1 to 5 po. You have your own time. Bahala po kayo. I-post mo muna itong video ko kung hindi pa tapos. Okay? So, pause it now para kunin po ang 5 sagot. Go! Ayan, ibig sabihin, pag pinilay nyo na po ang aking video, ibig sabihin meron na po kayong sagot. So, let's check your answer. So, here are our answers for the mathematics time. So, let's check your answer. Ayan, number 1, we have our answer number 5. Number 2, we have 25. Number 3, we have 10. Number 4, we have 38. And number 5, we have 8. So, check nyo na. Ilan ba ang score? Yes! Yan, sumisigaw na si ate, si kuya. Ibig sabihin, if you got 4 or 5, congratulations! Ayan, pero sa mga nakakuha ng 3, 2, 1, below, or walang nakuha ang tamang sagot, okay lang yan. Keep on practicing. Meron kang sub-learning module, or pwede mong balikan itong video na ito, i-replay mo para paulit-ulit mong maintindihan yung ating rule. Okay? Keep on practicing. Huwag mawawala ng pag-asa. Okay? So, thank you so much sa panonood po ng ating lesson para sa ating week 3. Okay? If you have a book or you have self-learning module, so yun po, balikan niyo po. So maraming salamat po. Keep on subscribing po sa aking mga susunod na video. See you in the next episode. Maraming salamat. God bless po. Keep safe and happy learning! Sorry, it's DJ.